Dahil sa kaguluhang nangyari, si Ibaray hindi makatulog, kaya minabuti niyang maghanda ng gamot sa kanyang laboratorio o kabinete. Halos inumaga siya rito. Isang utusan ang pumasok sa laboratorio ni Ibarra at nagsabing may taga-bukid siyang panauhin. Si Elias ang pumasok. Ikaw pala. Naparito ako upang itanong sa inyo kung may iahabilin kayo sa pagtungo ko sa Batangas. Ang isa pa'y ibig kong ipabatid sa inyo ang isang masamang balita. Si Maria Clara may karamdaman, ngunit hindi malubha. Siya'y nilalagnat, at ngayon kung wala kayong ipagbibilin... Salamat sa inyo. Naway makarating kayo ng maluwalhati. Nais kong magtanong sa inyo kung inyong mamarapatin at kung ayaw ninyong sagutin, kayo ang masusunod. Si Elias ay tumango. Papaano ninyo napatigil ang gulo kagabi? Madali po. Ang magkapatid pong namumuno sa gulo ay minsang nailigtas ko sa kamay ng mga pumaslang sa kanilang ama. Kaya't kapwa sila kumikilala ng utang na loob sa akin. Sila ang pinakiusapan ko. Kaya't pati kasamahan nila ay napayapa. Si Elias ay nagpaalam na nang makitang si Ibaray hindi na kumikibo. Pagkaalis ni Elias ay muling nakadama ng kalungkutan si Ibarra. Ako ang dahilan ng kanyang pagkakasakit. Nagbihis si Ibarra at nanaog agad. Sa daay magalang siyang binati ng isang lalaking nakaluksa at may pilat sa kaliwang pisngi. Kapatid siya ng taong madilaw na namatay sa paghuhugos ng bato. Ako po'y si Lucas, na kapatid ng namatay kahapon. Ako'y nakikiramay sa inyo. At ano ngayon? Ginoo, nais ko pong malaman kung gaano ang ibabayad ninyo sa pamilya ng aking kapatid. Ibabayad? Ako'y nagmamadali ngayon, kaya't mamayang hapon ay magbalik kayo upang tayo'y mag-usap. Ako'y dadalaw sa may sakit. Nayamot si Ibarra sa patuloy na pangungulit ni Lucas tungkol sa kung magkano ang ibabayad niya sa pamilya ng kapatid ni Lucas. At dahil po ba sa isang may sakit ay pababayaan na ninyo ang mga patay? Yan ba'y dahil sa kami mahirap? Huwag ninyong piliting ako'y mayamot. Hinabol si Ibarra ng napopuot na tanaw ni Lucas. Ngayon ko napatunayang ikaw nga ay apo nang nagbilad sa init sa aking ama. Ang dugo niya'y nananalaytay pa rin sa mga ugat mo. Ngunit kapag malaki ang ibabayad mo, ay magkaibigan tayo. Tahimik ang tahanan ni Kapitan Tiago. Ang lahat ay malungkot sapagkat may sakit si Maria Clara. Nang tumigil ang isang sasakyan sa harap ng bahay, mabilis na sumalubong sina Kapitan Tiago at Tia Isabel. Ang bumaba ay sina Dr. Tiburcio de Espadaña, ang asawa niya na si Doña Victorina de los Reyes de Espadaña at isang binatang Kastila na may kakisigan. Ipinakikilala ko sa inyo ang aming pinsan, si Don Alfonso Lenares de Espadaña. Siya ay inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at kalihim ng mga ministro sa Espanya. Kilalanin natin ang mga panauhin ni Kapitan Tiago na sina Doktor at Doktora de Espadaña. Si Doña Victorina ay isang ginang na may 45 taon, ngunit kung ipamalita ay 32 lamang. Noong siya'y dalaga pa, pinaniniwalaan niyang siya'y maganda, kaya hindi niya pinakitunguhan ang maraming Pilipinong nangibig sa kanya, at ito'y dahil pa rin sa pangarap na makapag-asawa ng isang dayuhan. Nangangailangan siya ng dayuhang mapapangasawa, kaya't nang ipadpad sa baybayin ng Pulong Luzon ang isang maralitang Kastilang taga-Espanya'y napilitan siyang tanggapin ito. Ang pangalan ay Tiburcio de Espadaña. May 35 taong gulang, ngunit sa anyo'y masasabing higit pang matanda kay Doña Victorina. Kilalanin naman natin si Don Tiburcio. Siya ay naglakbay sa Pilipinas bilang pinakamababang opisyal ng adwana.
Sa kasawiang palad, nang ang Bapor Salvadora ay naglalayag, ay napaghilo siya sa dagat at nabalian pa ng isang paa. Dagdag pa rito ang pagkakatanggal niya sa trabaho dahil sa nangyari sa bapor. Siya'y kinupkop ng ilang kababayan matapos mawalan ng pinapasukan. Pinayuhan siya ng mga kababayan na magpunta sa lalawigan at magpanggap na isang manggagamot. Dahil sa nangangailangan ay sinunod niya ang payo kahit na wala siyang kaalaman sa medisina. Nagsimula siyang manggamot sa ilang may sakit na sinisingil ng mababa, ngunit hindi nagtagal at sumingil na rin siya ng malaki. Unti-unti na sana siyang nakaiipon nang umabot sa kaalaman ng protomedikato sa Maynila ang kanyang panggagamot ng walang pahintulot. Nakarating sa pandinig ng taong bayan ang katotohanan, kaya't wala nang nagpapagamot sa kanya. Ang Donya'y labis na nakapangyayari sa asawa. Si Don Tiburcio ay tulad lamang sa aliping sunod-sunuran sa Panginoon. Naisip din ng Donya na kailangang magtaglay ng titulong doktor ng medisina at siruhiya ang asawa, kung kaya nagpagawa siya ng isang putol na marmol na nakaukit ang Doctor de Espadanya, espesyalista en toda clase de enfermedades, at ito'y ipinakabit sa kanyang bahay. Noong ipinamamalita ng Donya na sila'y maglalakbay sa Espanya ay naisipan niyang kumuha ng Kastilang mangangasiwa ng kanyang ari-arian sapagkat wala siyang tiwala sa mga Pilipino. Noon ipinasundo ni Don Tiburcio ang pamangkin niyang si Linares na nag-aaral ng pag-aabogado. Sila ang tatlong kararating pa lamang na panauhin ni Kapitan Tiago. Samantala, dumating si Padre Salvi habang nagmiminandal sina Kapitan Tiago at mga panauhin nito. Marami silang napag-usapan. Maya-maya'y nagtanong si Linares sa kura kung saan niya makikita si Padre Damaso. Nagkataong siya'y naririto ngayon at mamaya lamang ay paririto. Talaga pong pagsasadyain ko siya kung hindi lang sa magandang pagkakataong ito, sapagkat may liham po ako para sa kanya. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, pinuntahan nila si Maria Clara na nooy nakahiga sa isang katreng kamagong at nakukurtinahan ng husi at pinya. Ang kanyang uloy na bebendahan ng isang panyo at nakakumot ng puti. Ang dalagay namumutla. Sinuri siya ni Dr. de Espadanya. May sakit, ngunit mapapagaling. Bigyan ng likwen na may gatas sa umaga, arabe de altea at 2 pildoras de sinuglosa. Gagaling ka, Clarita. Tibayan mong yung loob. Naririto kami upang gamutin ka at ipakilala kita sa aming pinsan. Si Linares ay napatda sa pagkakatingin sa mga mata ni Maria Clara, kaya't hindi narinig ang tawag ni Doña Victorina. Papalapit na nga rin noon si Padre Damaso. Ang kanyang anyo'y maputla at tila nalulungkot at hindi na masalita. Kagagaling lamang niya sa sakit at ang unang ginawa'y dinalaw si Maria Clara. Ginoong Linares, naririto na si Padre Damaso. Parang walang nadaraan ng tao si Padre Damaso sa kanyang pagpasok. Tuloy-tuloy siya sa kamang kinahihigan ni Maria Clara. Ang mga mata niya'y maluha-luha. Namangha si Maria sa nakitang inanyo ni Padre Damaso. Anak ko, hindi ka mamamatay. Hindi napigilan ni Padre Damaso ang kanyang damdamin, kaya't siya'y lumayo, at sa silong ng balag sa ilalim ng balkonahe, umiyak siyang parang bata. Doon niya ibinulalas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Nilapitan ni Doña Victorina si Padre Damaso ng matiwasay na at ipinakilala si Linares. Ibinigay ng binata ang liham, ngunit siya'y tiningnan ni Padre Damaso mula ulo hanggang paa. Tila naunawaan ni Padre Damaso ang liham matapos na mabasa. Ako po'y si Alfonso Linares na inaanak ng inyong bayaw. Ikaw pala ang inaanak ni Carlicos. Ako'y tumanggap ng liham ukol sa iyo, ngunit hindi kita nakilala. Iya'y bunga marahil nang umalis ako sa Espanya ay hindi ka pa ipinapanganak.
Ibig ni Carlicos na ihanap kita ng mapapasukan at mapapangasawa. Madali ang mapapasukan. Ikaw ba'y marunong sumulat at bumasa? Nag-aral po ako ng abogasya sa Universidad Central. Si Padre Damaso ay naging formal, pabalik-balik na naglalakad na tila nag-iisip ng malalim. Ngayoy wala na ang kalungkutan sa kanyang anyo. Isang asawa. Halika binata, at kausapin natin si Santiago. Samantala, si Padre Salvi na may malungkot at tila nag-iisip habang paruot parito. Nasa ganito siyang kalagayan nang makarinig ng isang tinig. Ano ang ibig mo? Padre, ako po ang kapatid ng nasawi noong pista. Pinuntahan ko po si Ginoong Ibarra noong isang araw. Ngunit ako po'y kanyang sinipa at pinaalis sapagkat kamuntik na siyang namatay nang dahil sa aking kapatid. Bumalik po ako kahapon, ngunit nakaluwas na po siya. Nag-iwan po siya ng 500 piso para sa akin at mahigpit na ipinagbiling, wag na akong babalik. Napuna ng kura ang kanyang pagkukunwari, kaya pakutya siyang nginitian nito. At ano ang gusto mo ngayon? Sana'y pagpayuhan po ninyo ako. Batid ko pong ang mga alagad ng Diyos ay mabuting magbigay ng payo. Nilapitan si Lucas ni Padre Salvi na nagagalit at itinuro ang kalsada. Umuwi ka na at pasalamatan mo sa Ginoong Ibarra sapagkat hindi kanya ipinabilanggo. Sulong! Layas! Naratay sa banig si Maria Clara sa pagkabinat ng ito'y nangumpisal. Sa kanyang pagkahibang ay walang tinatawag kundi ang kanyang inang hindi man lamang nakilala. Naglimos at nagpamisa sa lahat ng mapaghimalang santo si Kapitan Tiago. Isang hapon, nag-uusap sina Kapitan Tiago, ang kura at ang kanyang panauhin. Higit na magdaramdam si Maria Clara sapagkat mahal niya ang kanyang inaama. Marahil ang sakit niya ay mula sa sama ng loob noong pista. Marahil nga. Mabuti na lamang at hindi ninyo ipinahintulot na makausap siya ni Ibarra. Kung nagkataoy, lumalasa na ang kanyang sakit. At kung hindi dahil sa amin, nasa langit na sana at nagpupuri sa Diyos si Clarita. Ipinagpilitan ni Doña Victorina na utang sa kanyang asawa ang paggaling ng dalaga. Tinutulan ito ni Padre Salvi at sinabing higit na nakabuti ang pangungumpisal sapagkat luminis ang budhi. Basahin ninyo ang banal na aklat at makikita ninyong marami ang gumaling sa pangungumpisal. Kung gayon, gamutin ninyo ang may bahay ng alpire sa kapangyarihan ng inyong kumpisal. Nagkataong lumabas si Tia Isabel. Ihanda ninyo sa pangungumpisal si Maria Clara ngayong gabi, at sa tulong ng biyatiko na ihahatid ko sa kanya bukas ay dadali ang kanyang paggaling. Samantala, si Maria Clara ay maputla pa rin. Ang dalawa niyang kaibigan ay patuloy na nagbabantay sa kanya. Pinainom ni Sinang si Maria Clara ng isang pildoras na maputi na kinuha sa bumbong na kristal at nagbilin siyang tigilan ang gamot pag siya'y namimingina. Sumulat pa siya ulit? Hindi. Marahil ay maraming ginagawa. Ang sabi lamang ay lalakarin niya sa arsobispo na maalis ang ekskomunyon upang... Napatigil ang usapan dahil sa pagpasok ni Tia Isabel. Si Maria Clara ay pinagsabihang kukumpisalin ng gabing iyon at ang dalaga ay hindi nakatutol. Nang makaalis ang matanda ay bumulong siya kay Sinang. Sulatan mo siya. Sabihin mo nga ako'y limutin na niya. Ano? Nagtungo sa kagubatan si Elias. Mula sa isang malaking batong buhay ay lumabas ang isang lalaking may hawak na revolver.
Kasama ba ninyo si Matandang Pablo? Kayo po ba si Elias? Sumunod kayo sa akin. Nakarating sila sa isang yungib na natatanglawan ng sulo. Namalas ni Elias ang may 12 o 15 sandatahang lalaking marurumi. Bahagya silang nag-uusap. Nakita niya rito ang isang matandang lalaking ang ulo'y natatalian ng panyong may dugo, ang siko'y nakapatong sa hapag at anyong nalulungkot. Bakit kayo nasa ganyang kalagayan? May 6 na buwan lamang ang nakakaraan nang ikaw ay pinatuloy ko sa aking bahay at ako ay naawa sa inyo. Ngayon ay nagbago ng kapalaran. Ikaw naman ang nahahabag sa akin. Maupo ka at sabihin mo ang iyong sadya. Ako po'y naparito upang ialok sa inyo ang isang bagay. Ang balak ko po'y magtungo sa dakong Hilaga at makipamuhay sa malalayang liping di binyagan, sapagkat wala akong matagpo ang isa man lamang na kaanak ng mga nagbigay kasawian sa aking pamilya. Sumama kayo sa akin. Ituring ninyo akong tunay na anak, at kayo'y aariin kong ama, sapagkat kapwa tayo sawi, at wala ni isa mang nalalabing kamag-anak. Umiling ang matanda at sumagot. Bakit pa ako magpapakadusta sa ibang lupain? Ano ang dahilan ng ganito kong pamumuhay na tulad ng isang halimaw na pinag-uusig? Isang sugo ng Diyos sa lupa ang naglukso ng puri ng anak kong babae. Nagsiyasat ang 2 kong anak na lalaki sa nangyaring kabuktutan, ngunit akong amang matandanay natutong magpatawad. Pagkatapos ay nagkaroon ng nakawan sa kumbento at ang isang anak ko'y isinuplong. Ang isa'y hindi nadamay sapagkat wala siya noon sa bayan. Ang anak ko'y ibinitin sa kanyang buhok at narinig ko ang kanyang mga sigaw, ang kanyang daing at pagtawag sa kanyang ama. Ngunit naging duwag ako sapagkat nasanay ako sa buhay na tahimik. Ang bintang na pagnanakaw ay hindi napatunayan. Napagkilalang yaoy kasinungalingan, kaya't inilipat ang kura sa ibang bayan. Ngunit ang anak ko'y patay na. Ang isa kong anak na hindi duwag ay hinuli dahil pinangangambahang maghihiganti. Naiwan akong buhay sa gitna ng kahihiyan. Ako'y maghihiganti. Sa sama ng loob ay nahatak niya ang tali sa kanyang ulo, kaya't umagos ang dugo. May katwirang kayo maghiganti, katulad ninyo ako, at dahil sa ayaw kong makasugat ng walang sala, ay nilimot ko ang aking kasawian. Maaari ka pang makalimot sapagkat bata ka pa at hindi nawawalan ng huling pag-asa. Ako'y asahan ninyong hindi papatay ng walang sala. Ang matanda ay humalukip-kip upang makinig kay Elias. Ginoo, ako'y nagkapalad na makatulong sa isang binatang mayaman, matapat, at nagmamahal sa kanyang bayan. Siya'y may lakas, sapagkat kaibigan siya ng Kapitan General. O sakaling siya'y pumayag sa atin, ay hindi ba kayo sasang-ayong siya'y papagdalhin ng karaingan ng bayan upang tayong mga abay lingapin? Ang matanda'y umiling. Mayaman ang wika mo. Ang mayayaman ay walang naiisip kundi ang magpayaman. Iya'y alam ko, sapagkat ako'y naging mayaman. Siya po'y iba. Siya'y isang anak na nagdaramdam sa pagkadusta sa kanyang ama. Siya'y malapit ng mag-asawa, kaya't isang magandang bukas ang ilalaan niya sa kanyang magiging anak. Sakali mang pumayag siya at makarating sa Kapitan General ang ating mga daing, at ipalagay na nating siya'y makatagpo sa Madrid ng mga kinatawang magtatanggol sa atin, sa palagay mo kaya'y pakikinggan ang ating mga karaingan. Subukin po muna natin, bago tayo gumawa ng isang bagay na magiging dahilan ng pagdanak ng maraming dugo. Ang binatay niyakap ng matanda. Ikaw ang bahalang magsabi ng ating mga daing, kailan ko malalaman ang sagot. Sa ika-4 na araw ay patunguhin ninyo sa baybayin ng San Diego ang isa ninyong tauhan at sasabihin ko sa kanya ang sagot.
Kung siya'y sasang-ayon ay magtatamo tayo ng katarungan. At kung hindi, ako ang unang kasama ninyong maghahandog ng buhay sa pakikilaban.